Ito na nga, mukhang makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku po, malupit po ito. Palakpakan tayo. Alam nyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon sa Dahig, talaga nga naman sinusubaybayan ng buong mundo. At isa sa sinusubaybayan at laging inaabangan ho ng mga media dito ay yung abogado ho ni Pangulong Duterte na alam mo, ano siya, may pagkamataray siya, pero gusto ko siya. Kasi alam nyo, barado ho yung mga media. Yung mga, alam mo naman yung mga media natin dito, may pagka may pagka pasensya na ho pero ito talaga ang term na dapat itawag sa inyo mga bayaran at gago, 'di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan, meron akong matinding pasabog mamaya na nakita at ipapakita ko at papaliwanag ko sa inyo. Pero bago po 'yan, ito munang interview ng ilang mga media dito sa abogado ni Pangulong Duterte. At dahil dito sa interview na ito, alam mo na natingin ko maganda talaga ang titulo nitong video natin is Duterte makakabalik na nga. Naku, patay tayo dyan. Naku, ito na. Panoorin natin to at ipapaliwanag natin sa bawat isa kung ano ba yung nangyayari at kung paano binara ng lawyer ni Pangulong Duterte ang mga media. O, palakpakan muna! Obviously, it's always welcome that there are supporters. O, ayan, nilagyan na natin ng subtitle para mas kasi minsan yung kanyang islang medyo may pagka talaga mahirap intindihin, kaya nilagyan na natin ng subtitle. But politics to one side and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. Ayan, ang ganda ho ito Yung una kasi parang sinasabi dito, reaction niya doon sa nangyayari na mga pagrarally o suporta ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na nung panahon ng birthday niya. At ito nga, ang ganda na sinabi niya dito mismong ang pamilya Duterte ang nagsasabing let's respect the court. Alam nyo, ganyan si Pangulong Duterte, yan ang katangian niya ever since. Always respected the law, diba? Dahil nga siya ay abogado, dating prosecutor, dating piskal, kaya po siya masyadong marespeto sa batas. At lagi niya nga yan sinasabi, paulit-ulit niya yan kahit nung sa mga rally, diba? Kasi may mga nagrarally na gusto na ng revolusyon. Sabi niya talaga noon, hindi. Tayo'y sumunod sa batas. Atin pong sundan po ang mga batas sa ating bayan. At yan din ang pinapaalala niya ngayon sa mga supporter niya, kasi nakikita talaga ng buong mundo na na dumadami, nagkakaroon talaga ng people power patungkol sa panawagan na pauwi na si Pangulong Duterte. Pero anong paalala ni Kaufman, ni attorney? Sabi niya, ihiwalay natin ang politika at ang mga bagay-bagay dito. At higit sa lahat, ang request ng pamilya Duterte ay respetuhin natin ang korte o ang batas ng ICC na to. There must be absolutely no interference with the independence of the court. Ayan, no interference. Diba? With the judges and for all the parties. Every case of the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. So I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated this huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Thank you very much. Yan po kasi yung malaking issue. Ang kulit po kasi ng media dyan, paulit-ulit na sinasabi, ano ba magiging epekto ng malaking rally? Para bagang sinasabi nila na rally kayo ng rally, wala namang epekto yun sa ICC. Kaya nga ginaganyan nila yung mga abogado. Tinanong din nila yan doon sa mukhang ulik ba na abogado ng kabila. Tinanong sa kanya kung ano ba epekto niyang rally na yan. Kasi para bagang sinasabi nila, rally kayo na rally, dami-dami nyo, wala namang epekto yun sa ICC. So ganyan nga yung sinasabi dito kay Kaufman. Meron bang epekto yung rally na yan sa ICC? Alam mo naman itong mga media tulol di ba? Totoo naman Yan ang purpose ng pagtatanong nila Sir, have you filed any motion for the interim release of the former president?
Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Once again, wag ka na makulit, sabi. Ha? Sa, ano yan komplikadong bagay yan at sa tamang panahon. Sa tamang panahon, aanuhin natin yan. Oh. You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Like ko yun. Sabi ba naman niya. Kasi inulit pa Tinanong mo na Akala niya siguro madudulas yung mga tipong mapipili. Alam mo kasi sa atin minsan, pasensya na ang tamaan, wag magalit ganyan talaga buhay. Yung mga politiko sa atin, kahit yung lalong-lalo na yung si Madam Claire, pag inulit-ulit mo yung tanong, mas lalong maiinis, mapipikon, tapos bibira sa Duterte. Ganon yun Walang kontrol Kita mo talaga mahina ang EQ Diba? Walang kontrol Kaya pagka inulit-ulit mo yung tanong, alam mong madudulas at magagalit ba? Ika nga. Eto, ano sagot niya? I'm not going to tell you. Alitin natin. Ang sarap nung pakinggan Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. We will file it at the appropriate time. Ang lina, ibig sabihin, file namin yan sa tamang panahon. Bigla ba naman tanungin pa uli? You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. Palakpakan. Kakasagot ko lang Kakasagot ko lang na on appropriate time. Tapos tatanungin mo naman, nag-file ka na? Kailan ka mag-file? I'm not going to answer that. How about, sir, you are mentioning in one interview that you have is a compelling argument. Ano you have so? No comment. With regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. Slang. Kasi naman yan ang tinatawag nating journalism 101 ng Pilipinas. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman Mga journalist, may standard dyan Mga journalist, magagaling yan Hindi katulad ng mga vlogger yan kita nyo na journalist siya. Anong junking? Junking is a slang. You don't use that to me. Alinaw Ang ganda ng You are mentioning in one interview that you have is a compelling argument with regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. What I would say is that the jurisdictional arguments are arguments which have been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. Nagigets nyo? So sinasabi niya, yung jurisdiction, applicable yung batas natin sa Supreme Court natin. Okay? Importante yon. Ibig sabihin, kasi bakit niya sinasabi to? The ICC respect the law nung bansa na yon. Laging ganun sila Lagi doon sa kanilang Rome Statute na yan, lagi sinasabi, nirerespeto ko ano yung batas doon sa lugar na yon. Kaya nga niya sinasabi, regarding sa junking of the case, ay sinasabi niya, sa Supreme Court nyo, nirerespeto ang jurisdiction. Kahit dito, nirerespeto rin ang jurisdiction. Ayan inulit niya pa inulit niya, sinabi niya pa Been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. Kahit daw sa ICC, yung jurisdiction, malaking bagay yon. If kung meron pa rin jurisdiction yung ICC. Kaya nga sa tingin ko, mukhang mapapaagang mapauwi si Pangulong Duterte sa tamang panahon, ika nga nito. Kasi ang inaabangan ng iba, yung September, yung pagdating dun sa parang presenta ng case. Ang dating nito ni Kaufman, sinasabi niya,
na may timing. Tinatimingan nila doon sa pag-junk ng case. Bakit? Kasi nga, naniniwala siya na merong jurisdiction na issue pa. Kung ito ba ay dapat dinggin dito dahil nga wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yun din ang sinasabi niya. Okay? Kaya lang, syempre, yung mga abogado dito sa Pilipinas, lalo na yung nasa Malacanang, masyadong nagmamagaling. Ito ho, nag-work po itong si Kaufman, hindi lamang po sa pagiging defense lawyer, ha? Naging prosecutor din po siya ng ICC. Matagal na po siya nagtatrabaho sa ICC. Ibig sabihin po mga kababayan, mas may alam to kaysa dun sa mga gunggong na abogado natin sa Pilipinas na alam naman nating anti-Duterte lang. Di ba po? These are still valid live arguments and they will be argued in court at the right time. Attorney Kaufman, have you completely formed the defense team for former President Duterte? Is it a complete team now? Yes, we're putting the final touches to it. How many are still... Are you waiting for another lawyer to be added? We heard that there's still one more slot. Once again, I'm putting the final touches to the defense. Ang kulit talaga ng mga ng mga lawyer, ng mga media, no? Natawa tuloy siya Kasi sinabi na nga, I'm putting up with the team, inaayos ko na yung team. Tapos biglang hihirit pa. So may kulang pa kayong isa. Kailan pa aayusin yung isa? Once again, I'm doing the final touches. Ang kulit mo paulit-ulit. Yung mga media na to, nakatikim tuloy kayo. Okay, so the final touches. Mr. Kaufman, from an ethical point of view, because the former President Duterte publicly made a statement about relating the killing of the Jews to his war on drugs. Can you comment on that? Ito, condescending naman yung tanong. Kasi kesyo daw, ito yung konteksto nun. Kasi ito yung laging sinasabi nito mga tarantadong media na ito. Sinasabi nila na kesyo daw hinambing ni Pangulong Duterte yung pagpatay sa mga adik, okay? Pagpatay sa mga drug lord, sa pagpatay sa mga kriminal, sa pagpatay ni Hitler dito sa mga Jews, which is, we all know, it is bad. So, akala nung iba sinasabi na, pinalalabas nila yung idea na si Duterte hinambing yung pagpatay niya sa mga kriminal, sa mga adik, sa pagpatay ni Hitler sa mga Jews. Ito Jew to. So, anong ginagawa niya? Sinusubukan niyang pikunin ito at para sabihin na si Duterte ganito. 'Di ba? Pero ang hindi kasi alam, buti na lang hindi sumagot to ng diretso. Ibig sabihin talagang iniwasan niya yan. Pero ang maliho kasi dito, ang sinabi ni Pangulong Duterte, if you are comparing me to Hitler, ganun ang sinabi niya If you're comparing me to Hitler, mas malala pa ako kay Hitler. Nagigets nyo? Hindi niya sinabing, ako, para ako si Hitler. Hindi niya sinabing ganun. Sila yung nagsasabi na para ako si Hitler. Kaya nga, if you are comparing me to Hitler, therefore, mas malala ako dun. Kasi nga, ginagago niya yung mga taong nagsasabing para siyang si Hitler. Naintindihan na natin. Kasi sinasabi na iba, diktador ka, para ka si Hitler, mamamatay tao ka. Ganun ba? Mas malala ako dun. Nagigets ninyo. Tapos nga yung pinalalabas nila, tingnan mo na, kinumpare niya yung sarili niya kay Hitler. Ay, mga gunggong talaga. Nakakagago talaga itong mga media. Ngayon, gagamitin pa ito para magalit itong abogadong Jew. Buti na lang ito sagot ni buti matalino ito, hindi katulad to ng mga media-medyahan natin sa Pilipinas. Ito pakingge. I'm not going to comment on that. People say things all the time. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Don't worry, Mr. Kaufman. If you would really dig into this, let me just say one thing, okay? Let me try my best to explain it to you in the words, in the language that you would understand.
First of all, Mr. Duterte, our former president, did not say he is like Hitler who kills many Jews. He didn't say that. He said was, you people who compares me again with Hitler because of killing people, I am worse than Hitler because I kill many more. Many more. Right. Okay. What simply he's saying that he's just answering how do you call this? Satire. He's answering the accusation of people. Okay? The accusation of people that he is like Hitler. No, he didn't say he is Hitler. He just said, I am worse if you're comparing with me with Hitler because I kill more criminals. I kill criminals. That's why he is meaning many criminals. Okay? Understood, sir? Don't worry. People around you will explain it to you. Attorney Kaufman, is there any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue? Uulitin na naman. Paulit-ulit na yung tanong. Tanga ba kayong mga media? Alam mo, ako nahihiya. Sa totoo lang, ako nahihiya para sa inyo. Kasasagot lang kanina, uulitin mo na naman tanong. Hindi, parang ang dating, hindi ka marunong umintindi. Bobo ka ba? Ganun ang dating bobo ka? Before the confirmation hearing in September. Once again, it's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. They might decide, obviously, that they don't want to hear it at the earlier stages. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that will not happen, but once again, it's not my position now to presume anything. Ayan, Alina, ang ganda ng sagot niya Yun talaga ay aming hihingin. Okay? But I respect the judges kung kailan nila gustong pakinggan yung argument namin. Actually, ang sinasabi niya nga dito, baka isabay na doon sa confirmation hearing. Ayan, Kaya lang, sana, wini-wish niya itself. I hope that will not happen. But I hope that will not happen na ididinggin ng etong court ng ICC o ng judge ng ICC. Sana agahan. Pero syempre, nirerespeto niya yung desisyon nung korte. Okay? Malinaw ho ang sinasabi niya diyan. Okay? Para kasi alam mo, very professional. Hindi katulad nung babaeng mukhang ulikba doon sa tumutugis kay Pangulong Duterte, yung nagpo-prosecute kay Pangulong Duterte, yung komunista, yun. Abogadong, ewan ko, hindi marunong sa lengguwahe nila. Once again, it's not my position now to presume anything. I just make my submissions in court and the judges will decide. Yeah, Attorney Kaufman, you received the documentary evidences submitted by the prosecutor's office. Are they... Tingnan mo ito. Ito kasi alam mo natatawa ako kasi pinanood ko rin yung mga interview nun ni Ulikba Hindi ko na lang babanggitin kung sino yung Ulikba Siya, ang hilig niya mag-discuss ng issue o pagdating sa mga evidence, ang hilig niya i-discuss, binabanggit niya yung dami ng tao na napatay, ilang cases. Eto, tingnan niyo yung sagot niya Nung tinanong siya tungkol doon sa evidence na pinresenta sa kanila, tingnan niyo yung sagot niya. Are expunable evidences that you think? The disclosure process is confidential and I'm not going to disclose anything about it. Palakbakan. Yan ang mga gusto kong banat Diba? Akala ko, ang mataray na abogado si Panelo. May mas mataray pala sa kanila. Ito talagang,
it's confidential. I will not discuss it. Boom, kunana. Di ba? Ay, sus. Sir, sorry to reiterate the question. Sorry to reiterate. Uulitin pa talaga. Ako nahihiya sa inyo. Parang ang dating nyo talaga. Ewan ko kung content lang ba kayo talaga. Para may balita o hindi nyo talaga naintindihan yung sagot. Ha? Question again. How can you say that you can argue with regard to the jurisdiction? I think I've given my answer to that. Sabi ko po, alam mo, natatawa ako kasi nagigits ko yung abogado eh. Sabi niya, kasi paulit-ulit na, pangatlong tanong na yan tungkol dyan sa jurisdiction. Sinasabi niya nga, of course we will argue on that, pero on proper time, not today. And I will not tell you about it. Kasi nga, this is argument in the court. Alam mo, eto ha mga kababayan, ano ko ito eh, natutunan ko ito sa mga ilang abogadong kaibigan ko at pati na rin sa akin tatay. When you argue in the court, hindi mo yan sasabihin. Ito yung diskarte ko. Ito yung diskarte natin ha. Keep quiet. Shut up. Diba? Pagdating sa court, doon kayo maglalabanan eh. Ano yung argument mo? Pag sinabi mo na kaagad, makakapag-prepare na kaagad yung kalaban ng counter-argument doon sa argument mo. So you will not tell it. Kasi nga, taktika mo yun eh. Alam mo kung sino yung mga mahilig magsalita ng kanilang argument? Yung mga fame whore na abogado. Yung mga bobong abogado. Alam na, basta ito, pag ang abogado madaldal, delicates yan. I mean, walang problema kung vlogger ka at ine-explain mo. Hindi ka parte noong kaso. Okay? Walang problema doon. It's explaining kung ano yung nangyayari. Pero parte ka nung case, isa ka sa mga prosecutor, pero ang daldal mo, hindi dapat ganun. Bakit? Binubuking mo yung strategy mo, ika nga. Itatago mo yan eh. Diba? Hindi mo pwedeng explain sa tao, sa public. Pag gaganyan, kandidato yan. Hindi abogado. Tama, mali. Diba, ulik ba? Yeah. Already, fairly comprehensively. Okay. And you've talked with the family of former President Rodrigo Duterte and including the visits. Are you also assisting with the visits of different family members? As I said, it's the job of any counsel at the International Criminal Court not just to handle the legal side of things, but also the humanitarian side of things. And it's a right to receive visits from immediate family members. Ayan. So, yun din. Nilalakad din niya yung siguro yung application na lahat siya din ang sabi, hindi nga lang yung legal issue sa court, pati yung mga ina-assist kung papaano, kasi tandaan niyo, abogado yan, sila ho may alam, especially to. Kaya nga kasi meron mga nagsasabi bakit hindi kinuha si Roque, hindi kinuha yung mga magagaling nating abogado. Iba po kasi ang batas natin, iba rin po yung patakaran doon. Eto matagal na doon. Ito, nagtrabaho na doon. At madami na siyang hinandle na cases. So, alam niya na po yung paano ba dadalaw ang pamilya, paano ba makakapunta yung mga dapat makapunta. Siya ho ang may alam. Yun ang rason doon. At yan nga yung parte niya. Kaya, nagpapasalamat tayo sa kanyang effort. Thank you very much, Mr. Attorney Kaufman. And there are also issues about getting some funds. Tinan mo ito ha. Tinan mo ito. Pati ba yung funds? Kasi sa atin dinidiscuss pati yung funds eh. Di ba mantakin mo? Ewan ko nga. Pati yung funds. No comment. Ayoko na lang magsalita. Pero kasi dapat hindi yung dinidiscuss eh. Kung saan kukuha ng funds, pambayad sa abogado. Pati ba naman yung pag-uusapan? I mean, di ba? Bayad sa abogado, yun eh. Tingnan mo yung sagot niya dito. From the ICC, are you privy on that? I'm not going to comment on anything to do with funding. I really like your answer. Bakit ako magko-comment tungkol sa bayaran? O sa funding? Ang galing nito eh. Yun.
Ito yung mga abogado matitikas no? Yung hindi yung simple bumanat Pero I'm not going to comment. Pati baka gusto mo itanong pati sahod ko magkano. Hindi, gusto mo tanungin mo na. Itanong mo na pati magkano sahod ko dito. Magkano kikitain ko dito. Alam mo, eto yung mga pinagmamalaki nating journalist. Mr. Pimentel, Congressman Pimentel, Ace Barbers, ito yung mga pinagmamalaki ninyong journalist. Paduano, ito yung pinagmamalaki ninyong abante na journalist. Pati sahod, pati funding tatanungin. Hindi na yan parte ng trabaho ninyo. Trabaho ng mga chismosa yan Pati funding. Attorney Kaufman, in the lighter side, I just want to ask, how are you? Wala nang natanong Lahat kasi barato. So in the lighter side na nga lang, how are you? What's your favorite color? What is your favorite Filipino food? Wala na kasi matanong Alam mo kung bakit? Yung tanong nyo kasi may karga. Yun ang problema kasi sa inyo mga media. Kasi nga, mamaya ipapaliwanag ko Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ganyan ang mga media natin. Now, medyo hindi naman natin masabing bobo or tanga, pero bakit ganyan? Kasi nga kargado. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit kargado. Well, thank you very much. Maybe you got information that I had an operation just before I came here. But Do you have a health issue? I had a hernia fix. Okay. Have you been getting enough sleep? It must be very busy preparing for this. Ayan na yung mga date question na yan. Pang ano na yan kasi nga wala, hindi nila kaya yung mga tanungan, hindi nila kinakaya Well, if you know me well, I never sleep. But you've handled other ICC cases. What is your estimate as to how long this will take? How long would you take? Do you think? I can't estimate, really. I really can't. All I can do is say that we will make the submissions, and I hope that the submissions will be accepted by the judges. But what's the difference between handling this particular case and other cases that you've handled in the past? Well, all cases are highly charged, as I said. Handling a case of the ICC is a challenge. It's always a challenge. Quite frankly, I don't differentiate between my various clients. With the shows, tingnan mo Filipinos coming from. Sinabi niya na I do not. Kasi pinipilit siyang ikumpara ito sa ibang mga hinahandle niyang cases. Okay? Na para bagang gustong sabihin na ano ito kakaiba ito. Ano to? Dahil matindi ang nangyayari sa Pilipinas. Parang gano'n ang gustong palabasin Kaya nga sinabi niya, I don't differentiate between my various clients. So hindi niya ano yan. Hindi niya, ito ganito, ito ganito. Walang comparison, ika nga. I don't differentiate between my various clients. With the shows, this much Filipinos coming from all over the world here at the ICC detention facility. Compared to the other cases you've handled in the past, is this the first time you've seen a turnout like this? Please don't be offended, but no, not really. Oh, really? Have you seen this in other cases? This has happened in other cases as well. When a case gets to a critical stage, then there is always a huge demonstration of support from people of the country concerned. And that's nakikita ninyo? Kasi nga alam mo, eto there's a big issue on ICC. Bakit to? Alam mo, isa sa issue ng ICC, ang kaya lang nilang kundinahin ay yung mga itim. Totoo po yan. At saka mga Asian, at tulad ni Duterte. But they cannot do it with whites. Kaya nga merong issue ngayon ng ICC na medyo may pagka-racist. So sinasabi niya dito, kita niyo, mamaya sasabihin niya yan quite frequent in this court. Can you give... Well, there's numerous African cases where... Yan. So, sa pagka sinasabi niya, yung mga other cases like katulad ng mga African na
We do not know. I cannot judge kung ano nangyayari doon, kung bakit dinala sa ganyang court din yung iba nilang leaders. Pero sinasabi niya dito, ganun din. May support din. Kasi nga po, may issue talaga na nangingialam ang ICC sa mga hindi dapat pakialaman tulad ng panghihimasok sa politika. Alam mo, hindi kasi ang ginawa-gawa lang nilang rason na parang crimes against humanity, pero in reality, it is all about politics. Kaya nga, maraming nagde-demonstrate pag merong leader na dinala dyan dahil ang charges is crime against humanity, but ang katunayan, kaya sila naandyan, it's because of politics. Yung kalaban nila ang gumagawa ng mga quote-unquote fabricated evidences, fabricated witness. So, ganun po ang ginagawa. Kaya marami din po talaga, hindi lang si Pangulong Duterte. This only shows na itong ICC may problema ho ito talaga. Kasi kung matino ito, bakit umalis ang US? Bakit umalis ang iba pang mga bansa? Nag-alisan ho sila. Kasi sa tingin nila, wala itong moral, parang moral authority. Dahil nga, sila mismo, may pagka, yung quote-unquote nilang human rights defender, ay hindi naman nila dinidefend talaga yung tunay na human. But more or less is pagka subordinate sa kanila yung race, binabanatan po nila. Yun po ang talagang cases na nangyayari, issue dito sa ICC. I'm not saying it is true, but it is an issue with ICC. Supporters have turned out here to support their various how can I put it, suspects who are detained in this building here. Does that have any impact, negative or otherwise, on the proceedings? Well, it can have a negative impact on the proceedings if, as I said, the media or the supporters turn against the judicial process, and the judicial process must be respected. As I've said, this issue is the subject of intense debate in the Philippines. But let's just put the politics on one side and the judicial process on the other side. Attorney Kaufman, you mentioned that you work with or you knew... Ito, maganda ito. Sasabihin niya yung background nung kalaban niyang magpo-prosecute naman kay Pangulong Duterte. To Prosecutor Karim Khan. Can you comment on that? Did you really work with him in some cases before? Well, put it this way, I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the same background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. My familiarity with Karim Khan goes back many years. So, familiar daw siya dito doon sa prosecutor. Matagal na nakipagtrabaho sa kanya ito. I respect him. I hope that he will be fair. I have no reason to doubt that he will be extremely fair in this process. And as I said, I look forward to working opposite him in the courtroom. Attorney Kaufman, you're one of the few people who have seen former President Duterte. You get to visit him. How is he? Duterte yun ha. Mali yung caption. Health-wise and, physically and emotionally? Well, as I said, he's in good spirits, and I will keep on saying that because he is in good spirits. Obviously, he's 80 years old, and with all the accompanying medical issues that accompany someone who's 80 years old, and it's not easy to get adjusted to the life in UN detention or ICC detention. So those are the only challenges that he's facing at the moment. Okay. Is there any word from President Duterte that he is requesting from you? Everything that I've said regarding the need to respect the judicial process is something that I know that he endorses fully. Okay, thank you very much. I've got to go in now. Thank you. Ang ganda nung sinabi na yun, ano? Yun lang ang message ni Pangulong Duterte. Message lang niya, respetuhin natin ang korte. Ang ganda hindi bitter di ba? Kung ako yan, hindi ako, sino kayo? Hindi sabi niya, respetuhin natin ang korte. Respetuhin natin itong mga judge na ito. Let's go with the process. Diba?
Ang ganda ho ng puso ng ating Pangulong Duterte. Kung iba po yan, naku po, lalong-lalo na yung si Remulla, sa DOJ. Di ba? Galit na galit doon sa Timor-Leste kasi hindi pinauwi si Tebes. Dahil talo si Remulla dito sa gobyerno ng Timor-Leste, hindi pinanigan yung kanyang argumento na pauwiin na dito si Tebes. Galit na galit siya ngayon. May pag-warning pa siya. Naku, anong mangyayari sa inyo sa ASEAN? Gumaganon-ganon pa siya. Diyan mo makikita na itong mga natin, may pagka-diktador talaga eh. May pagka Bakit kanyo? Kasi nga, dapat ang sagot dyan, respetuhin natin. Yun ang wala kasi sa atin, alam mo sa Pilipinas, hindi uso nire-respeto korte. Sorry that's the truth. Marami ho dyan, pag ikaw nasa posisyonan, hindi na nire-respeto korte, binabayaran na lang. O kaya inu-impluwensya na lang. O kaya binabraso na lang, tatakutin pa. May mga ganun pa. Presidente ko ngayon, gusto mo di ba? May ganun eh. Pero yun ang problema, hindi mo madadala yan sa ibang bansa. Kaya nga mabuti, ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte, respetuhin natin ang korte. Pero ito matindi. Papakita ko sa inyo ngayon ng isa sa mga nabasa ko, napakaganda. Ito, ang ganda ho ng sinabi niya dito. Ayan, yan. Yung sinulat ni Roberto Tiglao.com. Si Roberto Tiglao, yung pare natin. Kagalang-galang po yan. Napakagaling na manunulat po niyan, si Rigoberto Tiglao. Ang ganda na sinabi niya dito, Marcos controls media and requisite for dictatorship. Ang ganda ng kanyang argument dyan at kanyang pinresinta. Hindi ko na sa inyo babasahin ng English kasi para naman sa ikakabuti ng lahat, itin-translate na natin sa Tagalog at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung sinabi niya dyan. At maganda ho. Sandali. Ito, pakita lang natin. Ayan. Hindi ko na ipapakita pala. Ito, sinabi niya dyan na kung paano kinokontrol ng pamilya Marcos ang media. Bakit? Anong argumento niya? Ito. May malaking protesta nitong March 28, 'di ba? Sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas at sa ibang bansa nagprotesta. This is the first time na ganito kalaki ang protesta. Not just kasi naalala ko, meron yung nung panahon na natandaan ninyo yung nagkulay pink daw yung Ortigas. 'Di ba? Binalita ng media yun eh. Sa isang pahayagan pa, full page yun sa harap. Eto, hindi lang sa Pilipinas at hindi lang sa Ortigas. Hindi, pansinin nyo ganito katarantado media natin. Hindi lang sa Pilipinas yun, all around the Philippines. Pati sa Mindanao, nakita nyo yung mga rally sa Mindanao, hindi lang sa Davao City Kidapawan at kung saan-saan pa. Grabe, ang dami. Maging Baguio umaabot Talagang Luzon, Visayas at Mindanao, kalat po. Ang dami hong rally na punong-puno. Diba? At hindi lang po yun. Sa ibang bansa, punong-puno din. Pambihira yun sa dahig, Grabe ho mga Pilipino dyan. Hanga ako sa inyo mga nagpunta dyan. Saludo ako sa inyo. You're the best. Yung mga po nagpunta dyan, galing sa iba't ibang lugar ng Europa, ng UK, ng Amerika, halo-halo na dyan. Kahit nga sa Asia, may mga nanggaling at saka sa Middle East Sabi nga dito, naging daan ito ang panawagan ng papalaya kay Rodrigo Duterte. Ito matindi sinasabi niya, pero media blackout. Hindi iniulat ng malalaking dyaryo ang protesta. Ano katunayan? Kinabukasan, hindi binalita. Ito, sulat po ito ni Tiglao Hindi binalita ng malaking pahayagan gaya ng Manila Bulletin at Philippine Star ang malawakang kilos protesta. Sa halip, parehong iniligay bilang headline ang tungkol sa suporta ng Amerika sa Pilipinas. Na parang kinopya lang mula sa press release ng palasyo. Diba? Ano pa? Eto
Yung Inquirer, pinagtakpan ang totoong nangyari. Ang Philippine Daily Inquirer naman ay naglabas ng balitang pinagtawanan si Duterte dahil 80 years old na siya ay nasa kulungan ng ICC. Tingnan mo. Yun yung pinalabas ng Inquirer pa kesa yung dinagsaan tao. Ito, ang larawan ng rally na ginamit ay mula sa maliit na grupo ng pro-Duterte supporters kaya nagmukhang kakaunti ang dumalo. Oh. Yan. Hindi na lumabas, ang pinalabas pa konti lang nagpunta. Niwala nga nag-highlight nung mga drone shots na media. Alam nyo kung bakit? Alam natin na kasi kakaiba ho yun ha. Nakita nyo yun, may sabi pa nga doon, pisot. Hindi ko na naman, hindi ko alam kung totoo yung pisot, edited data yun eh. Pero yung Duterte, yung parang coming home, mga ganon-ganon, ang ganda ho nung ginawa na doon, di ba? Eto, paano nagawang kontrolin ni Marcos ang media? According to Tiglao, ito yung sinabi niya. Ngayon, 3 pangunahing pahayagan ang nasa ilalim ng kontrol ng malaking negosyante na malapit sa gobyerno. Ano daw yon? Ang Philippine Star ay hawak ni MVP. Ngunit ang tunay na may-ari nito ay Indonesia na si Anthony Salim. Ang Inquirer naman ay pag-aari ng Prieto Rufino family. Prieto, alam na po natin yan. Yung sa Maylong, alam na natin. Di ba? Na sinigil niya nun sa tax. Na may connection din sa pamilya Romualdez. Kamag-anak daw ni Marcos. Yan ang sinasabi ni Tiglao, ha? Ang Manila Bulletin ay dating pag-aari ng isang Marcos crony. Ibig sabihin, mga dating kaibigan ni Senior. At ngayon ay sumusunod lang kung sino ang nasa kapangyarihan. So, dito, hinalintulad niya yung 3 malalaking media na hindi nagpalabas ng malaking rally na talagang yun ang sabi nga Guinness World of Record yung ginawa na yun. Alam mo, ito sana sinubaybayan ninyo yung mga report ng SMNI kasi at that time special report pong SMNI the whole day at kinabukasan. Sana lagi kayong wag na kayong maano dyan sa mga mainstream media na walang kakwenta-kwenta. At saka, naintindihan ko gusto ninyong manood sa vlogger. Kasi mas entertaining naman ng ibang vlogger. Tama naman yun. Walang problema yun. Pero gayon pa man, panoorin ninyo yung SMNI kasi ang galing po ng ginagawa ng SMNI. Kino-compile nila lahat yung mga videos, kino-compile nila yung mga nangyayari. Natungkol ho dito kay Pangulong Duterte at sa PDP. So, dapat nakafollow din po tayo. Kung hindi ko yung nakafollow sa SMNI, marami kayong hindi maiintindihan at mamimiss ika nga as ang ganda pa ng mga gagaling pa ng mga anchor niyan. Kasama na diyan ng Banateros. Hindi, biro lang. Ay, katulad doon ng kay Panelo. Ang ganda po ng mga argumento ni Panelo diyan. Kaya panoorin niyo po yan, mag-follow po kayo. Ang ano na nga ba pangalan ng ng kanilang ating DZAR 1026 News. Meron din yan sa sa Facebook, meron din po yan. Eto ngayon, ano daw bang epekto nito? Sabi ni Tiglao na ang mga media ay hawak na po ng Marcos administration. Sabi dito, dahil hawak ni Marcos ang malalaking dyaryo, mas madali niyang naiiwasan ang mga negatibong balita tungkol sa kanya. Tama, di ba? Nung panahon ng martial law, maraming independent na dyaryo, pero ngayon halos lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng iilang mayamang negosyante. At ako, madagdag ko itong part na to. At hindi lang mayamang negosyante, mayamang negosyante na ayaw kay Duterte kasi sinisingil sila ng tax, di ba? Nasingil sila ng tax. Alam mo naman yung mga mayaman na yan, sila ho talaga, marami ho dyan ng tunay na mga magnanakaw. Bakit to? Hindi naman nung nagre-remit ng tamang tax yung mga yan eh. Sa totoo lang, wag na tayo maglokohan. Dinadaya nila tax nila. Kaya nga, mantakin mo ito. Bakit nagkautang yung mga malalakit oligarch at siningil ni Pangulong Duterte? Because napalagpas sila ng dekada, more than decades nilang hindi binayaran ng tama. Kaya nga umabot ng bilyon ang utang nila. At syempre nung naupo si Duterte, nagalit sila nung siningil sila.
Kaya nga sabi nila, lintik lang ang walang ganti. Di ba? Hindi. Ganun. Yun po ang dating nun. Siningil mo kami ha. O sige, gaganti kami ngayon. O ito na yun. O. Sabi pa, kung susuway ang media, madaling gamitin ni Marcos ang batas upang pigilin sila. Correct. Yan ang totoo. Bakit kanyo? In example ni Marcos ang SMNI. Mantakin mo, SMNI lang ang kumarga sa kanya during 2022 election. Yun lang ang tumulong sa kanya. Yun lang yung nagbigay ng espasyo sa kanya. And yet, nagawa niyang bastusin, gaguhin. At ito remember, ang franchise, batas na yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan agad-agad. Kailangan mo ng matinding pagdinig sa Kamara, pagdinig sa Senado, BICAM. Matindi ho yan. Batas na po yun sa SMNI. Kahit may batas, napigilan nilang hindi ilabas sa himpapawid ang SMNI. Gumawa sila ng kung ano-anong issue. Ginamit nila yung, hindi sa akin nga, di ba? Nung time na yun, ginamit nila yung kay Ka Eric at saka yung kay Badoy. Di ba? Kay Dr. Lorraine Badoy. Di ba? Ginamit nila issue na yun para ipitin, isuspindi ng NTC kahit nga ang argumento doon kalokohan po yun at illegal po yung ginawa nila yun. And yet, sige lang, wala tayong magawa. Hawak nila batas I mean, kung talagang galit sila kay Ka Eric at saka kay Badoy, bakit di na lang nila sinipa yun? Tapos tuloy-tuloy ang SMNI. Kasi nga, gusto nilang sampulan ang ibang mga media. Ginawa nilang halimbawa ang SMNI para pag pumalag sila, eto nga, kaibigan namin nagawa namin yan. Napakulong nga namin yung leader Diba? Mantakin nyo Eto, ilang beses ko nang iulit-ulitin to. Sinabi sa amin ni Pastor to. Ilang beses siyang nilapitan upang bilhin ang SMNI, bayaran. Ibig sabihin ng bilhin, bigyan siya ng pera at wag babatikos. Ilang beses, 2 beses po. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung 2 na yun. Pero bahagi po yun ng 2 branches ng government natin. Hindi siya pumayag, hindi siya nagpabili. The consequence, ikinulong siya. The consequence, tinanggal sa himpapawid ang SMNI. Ganon po naninindigan si Pastor Kibuloy. Ganon po siya tumayo. Ay kasi siyempre, alam niya na, naaamoy niya na someday, kasi para lang di siya kaalaman natin, na ilang beses na rin namin sinabi sa inyo to. Sinabi rin sa kanya before pa ni Vice President, inabisuhan na siya. Bago pa makulong si Pastor Kibuloy, inabisuhan na siya ni Vice President Sara na eto gagawin sa atin. Uunahin ka, ipapakulong ka, aanuhin ng SMNI, tapos i-impeach ako, tapos ang si tatay, si PRRD ay dadalhin sa ICC. Sinabi niya na yan way ahead before pa makulong. Kaya at that time, nagkaroon na ng idea si Pastor Kibuloy. At bukang bibig niya na yan. Ano nangyari? Ganon nga ang nangyari. Binuhay ang mga issue na wala naman na, patay na. Ginawa ng mga issue para talaga makulong siya. At akala niya hindi magfa-function kung makulong siya. Nagfa-function pa rin Sabi nga the things that you cannot kill, you will give them more strength. It will make you stronger. Yun. Hindi nila nagawa yun Akala nila SMNI mas lalong naging lumakas, ika nga, di ba? Kaya nga ngayon they can imagine niyo ilang beses ko na nakita na naggumawa siya na lang nationwide sabay-sabay na rally. They can do it, di ba? At pag may mga rally pa, sila talaga ang nangunguna na nagpo-provide ng sounds, manpower, lahat. Logistics, sila ho talaga. They function even without Pastor Kibuloy. Ngayon,
tinuloy-tuloy kay impeachment ni VP Sara Duterte. Ayaw pa rin nilang tantanan, lalo na yung mukhang baklang rapist. Hindi ko na sasabihin kung sino, ha. Yung mukhang baklang rapist na yun, tuloy-tuloy ang birada kay VP Sara Duterte tungkol sa pangalan, di ba? O, ano pa? Etong si Pangulong Duterte, tuloy-tuloy. Kaya nga, eto, ang sabi ni Tiglaw, tanging social media na lang ang natitirang malayang plataporma. Sa kabila ng kontrol sa mainstream media, hindi pa rin kayang pigilan ang social media. Yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang social media, hindi lang ang vloggers. Huwag niyong isipin na kaming mga vloggers ang social media. Hindi ho. Ang social media ay ang mamamayang Pilipino na may hawak na cellphone, na lahat po tayo yun. Hindi mapipigilan yun. Kahit anong gawin mong pag-uusig sa amin. Kaya nga, they're trying their best. Ipinahiya yung mga vlogger na kasama natin. Pinatawag. Iko-contempt. Pero napigilan ba? Hindi. Bakit? Magwawala ang taong bayan. Kahit anong gawin mo, ikulong mo kami, patayin mo kami, ang social media ay ang taong bayan. Hindi po mga vloggers lang. Akala kasi nila, pag wala na yung mga vlogger, hindi ho. Maniwala kayo. No one is indispensable. Ika nga, to the left, to the left. Kanta ni Beyonce yun eh. Hindi nyo ba alam yun? Anong ibig sabihin nun? Ako kasi naniniwala ko eh. There is no such thing as siya na yung pag-asa. Pag wala siya, wala na ang pag-asa. Hindi totoo yun, mga kababayan. Maniwala kayo. Sabi nga ng Biblia, kahit nga bato kaya niyang pagalawin basta lang ma-fulfill yung purpose ng Panginoon eh. Anong ibig sabihin lang nun? Simple lang. Ang social media, mawala man ng isang tao dyan, ng isang vlogger o sino man dyan, magpapatuloy at magpapatuloy, may uusbong at uusbong vlogger na magaling. Kaya nga ako, ito rin eh, this is my humble appeal to all the vloggers ng Duterte. Huwag tayong maging mayabang. Tuloy-tuloy lang yung paghanga natin kay Pangulong Duterte at kunin natin yung ugali niya. Ano yung ugali niya? Na laging humble. Pag mayabang, pag may isang mayabang na dyan na vlogger, ay maniwala ho kayo sa akin, ang gusto lang niyang kasikatan, fame whore ang tawag dyan. Hindi dahil para sa bayan, fame whore ang tawag dyan. Kasi ang tunay na lumalaban sa bayan, it doesn't matter kung sino yun. Ang importante, yung bayan ang pinaglalaban. Ang importante, naniniwala ka sa pinaglalaban mo eh. Kung may ibang mas magaling na gagawa nun, suportahan mo. Hindi yung itutumba mo. Kasi nga merong issue na narinig ako eh. Ayoko na sana i-bring up pero nandito na tayo eh. Alam mo naman si Banat Bay, real talk to. Yeah? Meron akong isa narinig na issue eh. Pati ba naman yung nagpunta sa Menjola, ginawa ng istorya ng ilang mga Duterte vloggers din. Sabi ko, putang inan to mga to. Talagang dito mo makikita na puro mga fame whore yung iba eh. Buwisit talaga eh. Naiinis ako. Sorry pero kung sino man yung tumitira doon sa mga vlogger sa Menjola, fame whore kayo. Dapat lumayas kayo sa hanay ng mga Duterte supporter. You do not belong to Duterte supporter group. Bakit? Ang yayabang nyo. Ang tataas ng ihi ninyo, mga animal kayo. Hindi, alam nyo kung bakit? Sabi kasi nila, bakit daw umatras? Kasi spy daw, mga putang inang yan. Gago pala kayo eh. Ang lakas ninyo magsalita na bakit kayo umatras dyan sa Menjola? Nandun ka ba? Nandun ka ba? Wala. Huwag ka na magsalita. Wala kang alam. Ganun lang kasimple yun. Pag wala ka, shut up. As simple as that. Wala ka dun eh. Diba? Buti nga yung mga ibang vlogger. Ako, ang hangang-hanga ako kila Attorney Trixie dun. Kila yung kung sino man yung mga naandun na nagsasalita. Ako, hanga-hanga ako dun. Ako po, nag-post pa nga ako na, tara, punta tayo sa Menjola para sa isang peaceful rally.
Hindi ba bakit po? Hindi naman nila ako inutusan eh. Nakita ko lang sila doon. As I support, kahit wala ako kung hindi ko kaya pumunta doon dahil wala ako dito, suporta ako. Bakit? Siyempre, may ginagawa yung kasamahan mong maganda, suportahan mo. Hindi yung babatikusin mo pa, sasabihin, ba't kayong matras? Spy kayo? Ulul. Gunggong. Kayo ang spy, kayo ang salot, lumayas na kayo sa Duterte clan. Duterte, clan tuloy. Naalala ko yung butong clan. Hindi, di ba? Umalis na kayo. Dapat to. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga vlogger na namumuna ng kapwa vlogger pag hindi sila naimbitahan. Ingat kayo sa mga ganun. Bakit? Fame whore eh. Ano ngayon kung hindi ka naimbitahan? Importante, meron mga naimbitahan, meron pumunta, at saka hindi na kailangan kang imbitahan. Dapat matik na pupunta ka doon kasi kusa mo eh. Huwag ka magpa-VIP. Feeling entitled ka naman eh. Tuloy natin to kay Tuglaw. Dito pa rin naihahayag ang taong bayan katotohanan ito. Yan. Ang konklusyon niya, ang malayang pamamahayag ay pundasyon ng isang demokrasya. Kung patuloy na kontrolado ng gobyerno ang media, maaaring bumalik ang isang diktadura kung saan ang taong bayan ay walang boses at walang access sa totoong balita. Kaya mga kababayan, ako, suportahan nyo yung lahat ng mga vloggers na talagang lumalaban para sa bayan. Hindi madali. Hindi madali ho eto, I would say this to you. Ayoko man sabihin but I have to. Hindi ho madaling lumaban. Bakit to? Kahit nga ako minsan napapaisip na ako na dati naman ako nabubuhay kahit wala naman akong vlog. Meron naman akong negosyo. Malakas naman ang kita ko dun. Wala naman akong problema. Wala pa akong kaso. Mula nung nag-vlog ako, ay talaga nga namang stressful in a way kasi yung atake sa'yo. Makakatanggap ka ng death threat. Maya't maya may matatanggap kang death threat. Tapos, dahil gobyerno umuusig sa'yo, hindi ka bibigyan ng kakayanang protektahan ng sarili mo. Lahat ng maarisan ng tulong ng gobyerno, tatanggalin. Kahit lihitin mo yung death threat mo. Diba? Kahit, meron talaga lihitin mo Kaya nga ako sabi ko, tanginan to, sasabihin ninyo, huwag kayo mamulitika. Kayo namulitika Ikaw, Marbil, ang namulitika. Number 1 ka sa namumulitika. Tinanggalan mo ng mga security yung mga kalaban. Yung mga Duterte supporter. Alam natin yan, huwag ka magmaang-maangan. Palusot ka pa na kulang ang tao ng pulis. Nalagyan nyo nga yung mga pogo Yung mga Chinese, nalagyan nyo na nga ng mga PSPG pero tinanggalan nyo yung mga na sumusuporta kay Duterte kahit lihitin mo yung mga banta. Tinanggalan mo Tapos sasabihin mo, huwag tayo mamulitika. Huwag nga ako, Marbil. Tumigil ka sa kalokohan mo. Itigil-tigilan mo yung kalokohan mo. Hindi lang kita dahil, maniwala ka sa akin. Sablay na sablay ka. At hindi ka gusto ng mga tauhan mo. Pangalawa, mahirap ang maging vlogger dahil kaliwat kanan ang talaga namang kasong isasampa sa'yo kahit walang kakwenta-kwenta. Mantakin mo. Eto hindi ko na lang to diniscuss noon pero i-discuss ko ng bahagya ngayon. Mantakin mo, final ako ng sedition. Sedition daw tsaka inciting to sedition. Ano ginawa ko? Sa bahay. Nag-live. Tapos sinabi? Nandun daw ako sa venue. Hinarang ko daw sila. Isipin mo yun ako ang sinampahan dahil hinarang ko daw sila. Paano ko sila harangin na sa bahay ako? Pangalawa, hindi naman ako yung nagsasalita. Sinabi ko daw yung nagsalita na yun. Kita mo panggigipit At tanga kayo. Hindi nyo alam kung sino si Banat Bay at kung sino yung ibang tao. Ibibintang nyo sa akin yung lengguwahe ng ibang tao. Yung salita ng ibang tao sa akin yung binintang. Gunggong ba kayo? Nahalatang panggigipit. Alam nyo, ito habang sumasagot po ako doon sa kaso ko doon sa kay Torre, nasa DOJ kami nun. Habang sinasagot po namin yun, nakatanggap kagad ako ng tawag. May kaso na naman na dumating na naman sa isang politiko.
Sabi ko nga sa inyo, napakahirap dito dahil gago ito mga politician natin. Tatadta rin ka kasi para lang gumastos ka, para lang talagang ma-disturb ka sa pagbablog mo. Ang hindi kasi nila alam, hindi ako natatakot. At ang hindi nila alam, lalo kong ginaganahan. Kasi nga, nalalaman ko na tinatamaan sila. Kasi kung hindi naman sila tinatamaan, nabi nila ako. Dahil sa alam kong tinatamaan sila, kaya sila nagkakaso. At lalo ako lumalakas. Sabi nga if you cannot, things that will not kill you will make you stronger. Pasensya na. Pero lalaban tayo. Yun ang ating, kaya nga hindi ho madali. Hindi ho talaga madali. Minsan mapapatanong ka talaga is it worth it to fight for your country? Alam mo, habang nakakakita ako ng adik sa karsada, makita nyo sa mga social media, puro adik. Mas lalo kong nasasabi sa sarili ko, I'm doing this for the next generation. Yes, maybe we will lose somehow. Bakit? 3 taon pa si Marcos. Diba? Pero, para sa susunod na henerasyon, ilalaban ko ito. Hindi na para sa akin. Sa totoo lang, hindi naman para sa akin. Bakit? Wala naman akong anak eh. Sino kung gusto dito magpaanak? Biro. Gago. Seryoso na ba natbay? Hindi. Alam mo yun, wala naman tayo anak. So, walang susunod na para tulungan sila. Wala akong ganun. Kasi iba, ginagawa nila yung para sa kanilang anak. Sa akin, wala akong anak eh. So, wala talaga akong dapat pwede na akong magsarili na lang. Alam mo yung wala nang pakialam sa bansa na to. Kaya lang hindi ko kayang tiisin. Habang nakikita ko, kaliwat kanan yung krimen sa karsada, kaliwat kanan yung mga adik. Hindi. At ang isa lang iniisip ko, mas marami pa ang nahihirapan kesa sa akin. Marami dyan ang kumakayod, hirap na hirap, para ipaglaban yung kanilang pamilya, nagpupunta pa nga sa ibang bansa, nagiging OFW pa, tapos yung mga anak nila, ayun, durugista na. Bakit? Dahil sa putang inang gobyernong to, na kung saan, walang ginagawa dito sa mga to. Kaliwat kanan na makikita mo sa social media, wala eh. So, yun na lang, ipaglaban na lang natin yung mga OFW natin. Ipaglaban natin yung mga pamilya. Kasi alam nyo, mga kababayan, malungkot. Kung hahayaan lang ho natin ito, lulubog talaga tayo. Lulubog at lulubog tayo. Isa na nga lang talagang pinakadahilan dapat eh. Ako, ito ang isa sa pinakadahilan ko kung bakit ko ginagawa ito. Kasi hindi ho ako pinahintulutan ng Panginoon na mamili ng bansa. Anong ibig ko sabihin? Meron o ba sa atin dito na bago tayo pinanganak, namili tayo ng bansang titirhan? Hindi. Lahat po tayo, walang choice sa bansang kung saan tayo sisilang. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho. Inilagay ka ng Diyos dyan sa bansa na yan para ipaglaban mo. Yun ang dahilan. Nilagay po ako ng Panginoon dito sa bansang ito para makatulong, para maging boses ng mga nangangailangan ng hustisya, nangangailangan ng pagbibigay ng magandang suwestyon sa Pilipinas. Inilagay po ako dito. Kaya patuloy lang natin ipaglaban. Kayo din po, kahit kayo'y OFW na, o kahit kayo ay mga residente ng ibang bansa, hindi pa rin matatanggal sa dugo ninyo ang pagiging Pilipino. Kahit saan kayo magpunta, tingin pa rin sa inyo na ibang lahi, Pilipino kayo. Kaya ipaglaban ho natin. Huwag ho tayong magsawa na ipaglaban ang ating bayan sa ating makakaya. Kung ano man yung larangan na nandyan ka, sabihin ko, ikaw ay abogado o ikaw ay nurse, ipaglaban mo yung bansa mo na ganun. Kung ikaw ay OFW, ipaglaban mo, sumama ka sa mga protestang na para makinig, para magising ang gobyerno. Diba? Para ho sila makinig. Alam ko, bingi ang gobyerno, pero ilakas pa natin. Baka magising, malay nyo. Diba?
alam mo naman, marami talagang bulag sa gobyerno to. Kaysa natanggapin sana yung kritisismo, inuusig pa nila, di ba? Tuloy-tuloy lamang po tayo. Wag po tayo magsasawa. Okay, maraming salamat po. Ako po si Banat.